Dalawang salita ang tila tumalon mula sa papel at sumampal sa mukha ni Nina, "Dear Papa." Hindi niya namalayan na napigil na pala niya ang kanyang paghinga. Ang maingay na ugong ng electric fan sa sulok at ang tunog ng mga sasakyang dumaraan sa labas ng kanilang maliit na apartment ay biglang naglaho. Tanging ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib na lamang ang kanyang naririnig. Nakatayo siya sa gitna ng kwarto ng kanyang anak na si Leo, hawak ang isang gusot na piraso ng papel na nakuha niya mula sa ilalim ng kama habang siya ay naglilinis. Dear Papa. And my name is Leo Santos. Then ay Mama's name is Nina. I am graduating from elementary this Friday. In my grades are good and I am receiving an award. Mama says you will be proud. I saw your picture in Mama's secret box. She thinks I don't know where it is. Sir, can you come? I just want to see you. Even from far away is okay. Bawat salita ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa puso ni Nina. Ang pinakatatago-tago niyang lihim sa loob ng 12 taon, ang kahon na naglalaman ng iisang larawan, ng iisang alaala, ay hindi na pala lihim. At ang lihim na iyon ay nagsulat ng sarili nitong paanyaya, pabalik sa kanyang buhay. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, malamig at mabigat. Ito ang kabang sinubukan niyang ibaon sa limot, kasama ng mga pangarap na matagal na niyang tinalikuran. Ang buhay na kanyang binuo para sa kanila ni Leo ay simple, isang maliit na karinderya na siya mismo ang nagpapatakbo, isang apartment na sapat lang para sa kanilang dalawa, at isang kapayapaang pinaghirapan niya sa bawat araw. Isang kapayapaang ngayon ay nanganganib na mabasag. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon, 12 taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa sahig ng inuupahan niyang kwarto, isang buwan pa lang matapos niyang lisanin ang Batangas at ang buhay na pinangarap niya. Hawak niya noon ang isang sobrang puno ng pera na pilit ipinaabot sa kanya, at sa loob, ang iisang larawan na ninakaw niya bago umalis. Sa larawan, nakangiti si Lorenzo. Ang mga mata nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa tabing dagat. Ang hangin ay nililipad ang buhok nito, at sa likod niya ay ang asul na dagat kung saan sila nangako ng walang hanggan. Buntis siya noon, takot at nag-iisa. Pinunit na niya sana ang lahat ng alaala, pero hindi niya magawa. Itinago niya ang larawan sa isang maliit na kahoy na kahon. Para sa anak niya. Para kahit sa larawan man lang, makita ng kanyang anak ang mga mata ng ama nito. Ngayon, ang larawang iyon ang naging tulay para sa isang bangungot na malapit ng magkatotoo. Marahan niyang ibinaba ang sulat at lumabas ng kwarto. Naabutan niya si Leo sa maliit nilang sala, seryosong nanonood ng cartoon sa luma nilang telebisyon. Ang kanyang anak. Ang kanyang buhay. Ang kanyang lakas. Ang buhok nito ay kaparehong-kapareho ng buhok ni Lorenzo, lalo na kapag tinatamaan ng ilaw. Umupo siya sa tabi nito, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Leo, anak ki. Lumingon si Leo, ang mga mata nito ay nagliliwanag. Yes, ma. May nakita ako sa kwarto mo. Isang sulat. Sinubukan niyang gawing normal ang kanyang boses, pero may kaunting panginginig doon na hindi niya mapigilan. Biglang namula ang mga tainga ni Leo. Napayuko ito. Ah. Yun po ba? Para kanino yun, anak, tanong ni Nina, kahit alam na niya ang sagot. Sorry, ma, halos pabulong na sabi ni Leo. I just wanted him to be proud of me. Naramdaman ni Nina ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang anak. Anak, proud na proud ako sa'yo. Ako pa lang, sapat na. Hindi mo kailangan ng iba para maging proud sa'yo. Yumakap pabalik si Leo. I know, ma, pero nakita ko po yung picture. He looks nice. Mukha po siyang mabait. Huminga ng malalim si Nina. Ito na. Kailangan na niyang putulin ang pag-asang ito bago pa ito lumaki. Anak, yung sulat. Huwag mo na sanang ipadala, ha? Malayo siya. Baka hindi niya matanggap. Tayo na lang dalawa sa graduation mo, okay? Tumingin si Leo sa kanya, ang mga matay puno ng pagkalito at kaunting lungkot. Pero manahulog ko na po sa post office kahapon. Para namang binuhusan ng nagielong tubig si Nina. Nahulog na. Naipadala na. Huli na ang lahat. Dumating ang araw ng Biyernes, ang araw ng pagtatapos ni Leo.
Ang init ng araw ay tila nakikipagkumpetensya sa kaba sa dibdib ni Nina. Habang pinapanood niya si Leo na suot ang puting toga nito, nakangiti at masaya kasama ng mga kaklase, hindi niya maiwasang libutin ng tingin ang paligid. Ang e-faith ng eskwelahan ay puno ng mga magulang na maihawak na mga kamera at cellphone, lahat ay nakangiti ng buong pagmamalaki. Lahat sila, maliban sa kanya. Bawat bagong dating na magulang ay nagdudulot ng takot sa kanya. Bawat lalaking nakapormal na kasuotan ay nagpapatigil sa kanyang paghinga. Sana hindi niya natanggap, dasal niya sa isip. Sana tinapon niya lang. Sana kinalimutan na niya ako. Sana. Tinawag ang pangalan ni Leo para sa Tea with Honors the Award. Tumayo si Nina, pumalakpak ng malakas, at sinubukang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Umiti ang anak niya mula sa entablado, isang ngiting nagpapagaan sana sa kanyang puso, kung hindi lang ito nababalot ng takot. Nang matapos ang seremonya at magsimula ng maglabasan ang mga tao, hinila siya ni Leo. Ma, picture tayo. Naman, anak, sabi niya, pilit nang umingiti. Habang inaayos niya ang kanyang cellphone para kumuha ng litrato, isang anino ang tumabon sa kanila. Isang anino mula sa isang marangyang itim na sasakyan na huminto sa tapat ng gate ng eskwelahan. Bumukas ang pinto sa passenger side, at isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. Hindi niya makita ang mukha nito dahil nakatalikod ito sa kanila, pero pamilyar ang tindig. Pamilyar ang taas. Pamilyar ang paraan nito ng pag-ayos sa kwelyo ng kanyang damit. Tumigil ang mundo ni Nina. Ang hawak niyang cellphone ay halos mabitawan niya. Hindi niya kailangang makita ang mukha. Hindi niya kailangang marinig ang boses. 12 taon man ang lumipas, kahit anino lang nito ang makita niya, iisa lang ang sinisigaw ng kanyang puso. Lorenzo. Lorenzo de Alcaraz. Ang tanawin mula sa bintana ng kanyang opisina sa ika-30 palapag ay isang testamento ng kanyang tagumpay. Ang nagtataasang gusali ng Makati, ang walang katapusang agos ng mga sasakyan sa ibaba, lahat ng iyon ay bahagi ng mundong ginagalawan ni Lorenzo de Alcaraz. Ang pangalan niya ay nirerespeto sa industriya ng arkitektura. Ang kumpanya ng kanilang pamilya, na ngayon ay siya na ang namumuno bilang CEO, ay mas matatag kaysa dati. Mayaman siya, matagumpay at kinaiinggitan ng marami. Pero habang nakatayo siya roon, hawak ang isang tasa ng kapeng lumamig na, isang pakiramdam ng kawalan ang bumabalot sa kanya. Ang lahat ng ito, ang salamin, ang bakal, ang konkretong nagpapahiwatig ng kapangyarihan, ay malamig at walang buhay. 12 taon na siyang nabubuhay sa mundong ito, isang mundong binuo niya sa ibabaw ng mga guho ng kanyang nakaraan. Isang mundong perpekto sa labas, pero hungkag sa loob. Sir Lorenzo. Napalingon siya. Ang kanyang sekretarya, si Ana, ay nakatayo sa may pinto, may bahid ng pag-aalangan sa mukha. Sorry po sa abala, sir. May dumating po kasing sulat para sa inyo. Medyo kakaiba po kaya dinala ko na sa inyo. Kumunot ang noo ni Lorenzo. Kakaiba? Inabot ni Ana ang isang sobre. Simple lang ito, medyo gusot, at ang pagkakasulat ng pangalan niya sa harap ay halatang sulat kamay ng isang bata. Walang return address. Sa mundo niya ng mga opisyal na dokumento at email, ang sulat na ito ay isang anomalya. Sige, Ana. Thank you, sabi niya, kinuha ang sobre. Pagkaalis ng kanyang sekretarya, naupo si Lorenzo sa kanyang malaking leather na upuan at tinitigan ang sulat. Dahan-dahan niya itong binuksan. Habang binabasa niya ang mga salita, isa-isa, ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Dear Papa. In my name is Leo Santos. Then ay Mama's name is Nina. Nina. Isang pangalan na hindi niya binigkas ng malakas sa loob ng 12 taon, pero sumisigaw sa kanyang isipan gabi-gabi. Ang pangalan na katumbas ng pinakamasaya at pinakamasakit na alaala ng kanyang buhay. Nanginig ang kamay niyang may hawak sa papel. Ito ay isang biro. Isang masamang biro. O baka isang panloloko. Isang scam. Pero, Leo Santos. Ang apelyido ni Nina. Muling bumalik sa kanya ang huling araw na nakita niya si Nina. Ang mga salita nito ay tila kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso hanggang ngayon. Hindi na kita mahal, Enzo. Pagod na ako. May iba na akong gusto. Walang luha, walang emosyon.
Malamig at pinal. At siya, sa kanyang kabataan at sobrang sakit na naramdaman, ay naniwala. Hindi siya lumaban. Hindi siya nagtanong. Tinanggap niya lang ang hatol nito at pinanood siyang maglakad palayo. Ngayon, ang sulat na ito. Isang batang nagsasabing anak siya ni Nina. Isang batang tumatawag sa kanya na si Papa. Napatingin siya sa kalendaryo. Biyernes. Ang araw ng graduation na binanggit sa sulat. Hindi. Hindi siya pupunta. Isa itong bitag. Pero habang papalapit ang tanghali, hindi siya mapakali. Ang mga blueprint sa harap niya ay naging blanko. Ang mga tawag sa telepono ay hindi niya marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang tanong sa sulat, "Sir, can you come?" Ana, cancel mo lahat ng meeting ko ngayong hapon, utos niya habang mabilis na kinukuha ang susi ng kanyang kotse. Pero sir, yung meeting po sa mga investors. I-reschedule mo. May emergency. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa iyon. Ang utak niya ay sumisigaw na isa itong katangahan. Pero ang puso niya, ang bahagi ng kanyang pagkatao na akala niya ay matagal nang namatay, ang siyang nagmamaneho sa kanya papunta sa isang pampublikong paaralan sa Quezon City, isang lugar na malayong-malayo sa kanyang mundo sa Makati. Nang makarating siya, tapos na ang seremonya. Ang mga pamilya ay nagkakagulo sa labas, nagpipicture, nagtatawanan. Iparada na sana niya ang kotse sa malayo nang may mahagip ang kanyang mga mata. Isang babae. Nakatalikod dito, inaayos ang buhok ng isang batang lalaki na nakatoga. Kahit sa layo, kahit sa suot nitong simpleng bestida, alam niya. Kilalang-kilala niya ang bawat kurba ng katawan nito, ang paraan ng paggalaw nito. Si Nina. Huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang babaeng gumugulo sa kanyang panaginip sa loob ng 12 taon ay nasa harapan niya lang. Mas payat ito ngayon at may mga linya ng pagod sa paligid ng mga mata nito, pero siya pa rin iyon. Ang kanyang Nina. At pagkatapos, tumingin siya sa bata. Nang lumingon ito at mumiti, para siyang sinampal ng katotohanan. Ang hugis ng panga. Ang mga mata. Ang ngiti na nagpapaliit sa mga mata nito. Para siyang nakatingin sa sarili niyang litrato noong bata pa siya. Bumaba siya ng kotse, hindi na nag-isip. Ang mga binti niya ay may sariling isip, naglalakad palapit sa kanila. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Nina nang makilala siya, gulat na mabilis na napalitan ng takot. Lorenzo, halos pabulong na sabi nito. Hindi siya sumagot. Ang mga mata niya ay nakapako sa bata. Lumuhod siya para maging kapantay nito. Congratulations, sabi niya, ang boses ay mas magaspang kaysa sa inaasahan niya. Kinuha niya ang isang paper bag mula sa kanyang kotse, isang set ng mga art materials na binili niya kanina, hindi niya alam kung bakit, at inabot sa bata. This is for you. Galingan mo pa. Wow! Thank you po, sabi ng bata, ang mga mata ay nagniningning. Tumingin ito mula sa kanya papunta kay Nina, tapos pabalik sa kanya. Sir, tanong nito sa inosenteng boses na yumanig sa buong pagkatao ni Lorenzo, are you the man in If a Mama Secret Picture? Doon na nagsimulang mag-ugnay ang lahat sa isip ni Lorenzo. Isang lihim na litrato. Isang batang kamukhang-kamukha niya. Isang ina na bigla na lang siyang iniwan 12 taon na ang nakalipas. Tumayo siya at hinarap si Nina. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagkalito, lahat ng tanong na kinimkim niya sa loob ng mahigit isang dekada ay bumalik na may puwersa ng isang alon. Hinawakan niya ito ng marahan sa braso, sapat lang para makuha ang atensyon nito. Ang mga mata niya ay nagmamakaawa, naghahanap ng sagot. We need to talk, Nina, sabi niya, ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng bigat ng 12 taon na paghihintay. Sabihin mo sa akin ang totoo. Bakit? Bakit mo ako iniwan? Ang tanong ni Lorenzo ay parang isang malakas na alingaw mula sa nakaraan, bumabasag sa katahimikang pilit na binuo ni Nina sa loob ng 12 taon. Bakit mo ako iniwan? Ang mga salitang iyon ay simple, pero sa likod nito ay ang bigat ng mga pusong sinugatan at mga pangarap na binitawan. Paano niya sasagutin iyon? Sasabihin ba niyang, iniwan kita dahil mahal na mahal kita? O sasabihin niyang, iniwan kita para iligtas ka sa kahihiyan at para protektahan ang pamilya ko mula sa kapangyarihan ng nanay mo?
Alinman sa mga iyon ay magbubukas lamang ng mga sugat na dapat ay manatiling nakasara. Kaya pinili niya ang pinakamadaling takasan. Matagal na yun, Lorenzo, sabi niya, pilit na binabawi ang kanyang braso mula sa pagkakahawak nito. Ang boses niya ay walang emosyon, isang pader na matagal na niyang sinanay na itayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. May sarili na akong buhay. May sarili ka ng buhay. Kinuha niya ang kamay ni Leo. Anak, halika na. Uwi na tayo. Pero yung Leo, ngayon na. Ang diin sa kanyang boses ay sapat na para patahimikin ang anak. Naglakad sila palayo, at sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang mga mata ni Lorenzo na nakatutok sa kanilang likuran, nag-aapoy at puno ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Pagdating sa apartment, ang katahimikan ay nakakabingi. Alam niyang may mali. Alam niyang ang pagbabalik ni Lorenzo ay hindi isang simpleng pangyayari. Ito ang simula ng katapusan ng kanyang payapang mundo. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Leo, hindi mapakali si Nina. Muli niyang binuksan ang maliit na kahoy na kahon. At habang tinititigan niya ang kupas na larawan ni Lorenzo, ang mga pader na kanyang itinayo ay unti-unting gumuho. Biglang bumalik siya sa alaala ng isang malaking mansyon sa Batangas. Siya ay 19 na taong gulang pa lamang, nakasuot ng luma ngunit malinis na damit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakaupo sa isang antigong silya na mas mahal pa yata kaysa sa buong bahay nila. Sa kanyang harapan, nakaupo si Doña Eleanor de Alcaraz, ang ina ni Lorenzo. Ang babae ay elegante sa suot nitong sutlang damit, ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng yelo. Alam kong mahal ka ng anak ko, simula ni Doña Eleanor, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong talim. At marahil, sa iyong murang isipan, ay iniisip mong mahal mo rin siya. Hindi umimik si Nina. Pero ang pag-ibig ay hindi sapat para mabuhay, hija, pagpapatuloy ng matanda. Ang pamilya de Alcaraz ay may pangalan na dapat ingatan. Isang reputasyon. At ang isang eskandalo ay sisira sa lahat ng pinaghirapan namin. Anong eskandalo po? Halos pabulong na tanong ni Nina. Ngumiti si Doña Eleanor, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang ama ni Lorenzo, ang yumaong asawa ko, mayroon siyang ibang pamilya. Isang lihim na pamilya na hindi alam ng publiko. Kung malalaman ng media na ang kaisa-isang tagapagmana ng de Alcaraz ay magpapakasal sa isang simpleng babaeng tulad mo, hahalungkatin nila ang lahat. Ang nakaraan natin, ang nakaraan mo. At kapag nalaman nila ang tungkol sa lihim ng asawa ko, guguho ang lahat. Ang kumpanya, ang tiwala ng mga investor, ang pangalan ng pamilya namin. Naramdaman ni Nina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Hindi po totoo yan. Totoo man o hindi, yan ang ilalabas ng media. At handa akong gawin ang lahat para hindi mangyari iyon, sabi ni Doña Eleanor, ang boses ay tumigas. Kung hindi ka lalayo kay Lorenzo, sisiguraduhin kong ang pamilya mo sa probinsya, ang mga magsasaka mong magulang, ay hindi na muling makakapagtanim kahit isang butil ng palay sa lupang hindi naman kanila. Isang banta. Malinaw at brutal. Sa puntong iyon, alam ni Nina na tapos na ang laban. Ang pag-ibig niya para kay Lorenzo ay malaki, pero ang takot niya para sa kanyang pamilya ay mas malaki. At ang pag-ibig niya para kay Lorenzo ang nagtulak sa kanya na iligtas ito mula sa kahihiyang sinasabi ng ina nito. Kahit kapalit nito ay ang sarili niyang puso. At ang lihim na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Nagising si Nina sa katotohanan dahil sa tunog ng katok sa kanyang pinto. Umaga na pala. Napuyat siya sa pag-iisip. Nang buksan niya ang pinto, hindi siya nagulat na makita si Lorenzo. May dala itong 2 supot ng pagkain mula sa isang sikat na fast food chain. Alam kong paborito to ni T. Napatigil si Lorenzo, hindi sigurado kung ano ang itatawag kay Leo. Nya. Hindi na sinubukan ni Nina na itaboy si Lorenzo. Pagod na siya. Pagod na siyang tumakbo. Pumasok si Lorenzo at ang amoy ng piniritong manok ay gumising kay Leo. Ang sumunod na mga eksena ay tila isang panaginip para kay Nina. Nakikita niya si Lorenzo at si Leo na magkatabing kumakain sa kanilang maliit na mesa, nagtatawanan na parang matagal na silang magkakilala. Nagkukwento si Leo tungkol sa kanyang mga paboritong video game, at si Lorenzo naman ay nakikinig na may tunay na interes, hindi tulad ng ibang matatanda na naiinis sa mga kwento ng bata. Kinahapunan, lumabas silang tatlo.
Sa isang maliit at damuhang espasyo malapit sa kanilang apartment, tinuruan ni Lorenzo si Leo kung paano maglaro ng basketball. Ipinakita nito ang tamang paraan ng pagdrible, ng pag-shoot. Nakaupo si Nina sa isang bench sa di kalayuan, pinapanood sila. Ang sikat ng hapon ay ginintuan, binabalot ang mag-ama sa isang perpektong liwanag. Nakita niya ang saya sa mga mata ni Leo, isang uri ng saya na hindi niya pa nakikita dati. At nakita niya ang ngiti sa mga labi ni Lorenzo, isang tunay na ngiti, hindi ang pilit na ngiti na nakikita niya minsan sa mga business magazine. Sa sandaling iyon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ito ang buhay na ninakaw sa kanila. Ito ang pamilyang hindi kailanman nabuo. Sa isang mansyon sa kabilang panig ng lungsod, abala si Doña Eleanor de Alcaraz sa pag-aayos ng mga bulaklak para sa isang darating na charity event. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tingnan ang oras ng isang notifikasyon ang lumabas sa kanyang screen. Isa itong bagong post mula sa isang matalik niyang amiga. Ang larawan ay kuha sa isang parke. Nasa larawan ang kanyang kaibigan, pero ang nakakuha ng atensyon ni Doña Eleanor ay ang mga tao sa likuran. Isang lalaki ang nakaluhod, tinuturuan ang isang batang lalaki na mag-basketball. Sa di kalayuan, isang babae ang nakaupo, nakangiting pinapanood sila. Kinilabutan si Doña Eleanor. Pamilyar ang lalaki. Ito ang kanyang anak, si Lorenzo. Pinalaki niya ang larawan, ang mga daliri ay nanginginig sa galit. At nang makita niya ang mukha ng babae, ang mukha na 12 taon niyang sinubukang burahin sa alaala ng kanyang anak, ang mga mata niya ay naging singkit at puno ng panganib. Nina Santos. Binitawan niya ang gunting na hawak niya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ay matalim at nagbabanta. Ang multo ng nakaraan ay bumalik. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang hindi na ito muling makakatayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 12 taon, hindi na parang isang obligasyon ang paggising ni Lorenzo sa umaga. Ang bigat na laging nakadagan sa kanyang dibdib, isang bigat na nasanay na siyang dalhin, ay tila gumaan. Pinalitan nito ng isang init na hindi niya naramdaman noon pa man, isang init na nagmumula sa alaala ng tawa ng isang batang lalaki at ng mga mata ng isang babaeng minsan nang naging mundo niya. Ang bawat pagbisita niya sa maliit na apartment sa Quezon City ay parang pag-uwi sa isang tahanang hindi niya alam na hinahanap-hanap pala niya. Ang amoy ng adobong niluluto ni Nina sa karinderya, ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas, ang simpleng kwentuhan nila ni Leo tungkol sa mga superhero. Lahat ng iyon ay mas totoo at mas makulay kaysa sa alinmang architectural award o multimilyon peso contract na napanalunan niya. Determinado siya. Ano man ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Nina noon, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ang mahalaga ay ang pagkakataong nasa harap niya para buuin ang pamilyang dapat ay sa kanya. Isang gabi, sa lingguhang hapunan nila ng kanyang ina, sinubukan niyang buksan ang usapan. Si Doña Eleanor ay perpektong nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa, ang postura ay kasing tuwid ng kanyang reputasyon. Ma, simula ni Lorenzo, habang hinihiwa ang steak sa kanyang plato. I've been thinking siguro panahon na para mag-settle down. Tumingin si Doña Eleanor sa kanya, ang mga mata nito ay mapanuri sa likod ng mamahaling salamin. That's wonderful news, Hijo. May napupusuan ka na ba? Sana naman ay mula siya sa isang pamilyang karespe-respeto. You know how important appearances are. Isang pamilyar na inis ang naramdaman ni Lorenzo, pero pinigilan niya ito. I reconnected with an old friend, Maggie. An old friend? Isang perpektong arko ang nabuo sa kilay ng kanyang ina. Sino naman yan? You don't know her, mabilis niyang sagot. Ang mahalaga, masaya ako kapag kasama ko siya. For the first time in a long time, I feel whole. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Uminom ng wine si Doña Eleanor, ang mga daliri ay marahang humahaplos sa kopita. Well then, sabi nito sa wakas, may isang ngiting hindi umabot sa mga mata. I'm happy for you, Lorenzo. Just be careful. Ang puso ay madaling malinlang. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng lamig sa hangin, pero binaliwala ito ni Lorenzo. Kinabukasan, may dala siyang bagong basketball para kay Leo. Ngunit pagdating niya sa karinderya, ibang Nina ang sumalubong sa kanya. Ang init sa mga mata nito kahapon ay napalitan ng pamilyar na pader ng yelo.
Ang mga ngiti nito ay pilit at hindi umaabot sa kanyang mga mata. Pasensya na, Lorenzo. Busy kami ngayon, sabi nito, umiiwas ng tingin. Nasaan si Leo? Tanong niya. May ginagawa sa loob. Naramdaman niya ang pagbabago. May nangyari. May problema ba, Nina? Wala, mabilis nitong sagot habang nag-aabot ng sukli sa isang customer. Pagod lang siguro. Huwag mo na kaming dalawin ng madalas, nakakahiya sa mga kapitbahay. Ang bawat salita ay isang pagtataboy. Nasaktan si Lorenzo pero mas naging determinado siya. Alam niyang may nananakot dito. At iisa lang ang kilala niyang may kakayahang gawin iyon. Hindi niya alam na tama ang kanyang hinala. Kaninang umaga lang, isang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa tapat ng karinderya ni Nina. Bumaba si Doña Eleanor, nakasuot ng puting bestida, mukhang isang anghel na may demonyo sa mga mata. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagbanta. Umorder lang siya ng pagkain at habang nag-aantay, nagsalita siya ng mahina, sapat lang para marinig ni Nina. Nakakatuwa namang makita kang muli, Nina, sabi nito. At mukhang maayos naman ang buhay mo. Simple. Tahimik. Isang maling desisyon lang at lahat ng iyan ay pwedeng maglaho. Naaalala mo pa ba ang pinag-usapan natin noon? Ang sakripisyo mo para sa anak ko. Sayang naman kung mababaliwala lang ang lahat ng iyon dahil sa isang simpleng kahinaan. Ang bawat salita ay mailason. Isang paalala. Isang babala. Kinagabihan, hindi na natiis ni Lorenzo. Hinintay niyang magsara ang karinderya ni Nina. Hinintay niyang umuwi ang lahat ng katulong nito. Nakita niya si Nina na nag-iisang nagpupunas ng mga mesa, ang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Pumasok siya. Nagulat si Nina na makita siya. Lorenzo, anong ginagawa mo dito? Gabi na. Hindi siya sumagot. Lumapit siya, tumayo sa harap nito at hinawakan ang magkabilang kamay nito. Malamig ang mga ito. Nina, hindi ko na kaya to, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung anong nangyari, hindi ko alam kung sino ang kumausap sa'yo, pero nakikiusap ako. Huwag kang magpatalo. Tumingin si Nina sa kanya, ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Hindi mo naiintindihan. Then make me understand, jeet niya. Nina, mahal pa rin kita. O baka hindi kita kailanman itinigil na mahalin. Nakita ko kayo ni Leo at alam ko na sa inyo ako dapat nabibilang. Ano man ang dahilan mo noon tatanggapin ko. Hayaan mo lang akong bumawi. Hayaan mo akong alagaan kayo. Hinila ni Nina ang kanyang mga kamay. Umalis ka na, pakiusap. Hindi, sabi ni Lorenzo, mas matatag ngayon. Hindi ako aalis hanggat hindi mo naririnig to. Hihintayin kita, Nina. Kahit gaano katagal. Lalaban ako para sa'yo. Para sa atin. Para kay Leo. This time, I will fight. Hinalikan niya si Nina sa noo, isang halik na puno ng pangako, at tumalikod na siya. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang isang kislap ng pag-asa. Naniniwala siyang narinig siya nito. Naniniwala siyang may pinatunguhan ang kanyang mga salita. Sa kanyang pag-uwi, habang minamaneho niya ang kotse sa ilalim ng mga ilaw ng syudad, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. May pag-asa. Kailangan niya lang maging mas matatag. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, pagkapasok ni Nina sa kanilang apartment, may nakita itong isang plain brown envelope na nakasuksok sa ilalim ng kanilang pinto. Wala itong pangalan. Wala itong anumang marka. Dala ng kuryosidad, pinulot niya ito. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may ilang mga lumang litrato. Ang mga larawan ay malabo, kuha 12 taon na ang nakalipas. Sa mga litrato, kasama niya ang dati niyang kaibigan at kabarkada na si Marco, masayang nagtatawanan sa isang birthday party. Ngunit ang mga kuha ay kinuha sa mga anggulong mukha silang dalawa lang, mukhang mas malapit, mas malandi kaysa sa totoong nangyari. Sa ilalim ng mga litrato, may isang maliit na piraso ng papel. Iisang tanong lang ang nakasulat dito, sa eleganteng pagkakasulat. Ito ba ang sikreto mo? Ang mga litrato ay parang mga piraso ng yelo sa nanginginig na mga kamay ni Nina. Ang bawat isang larawan ay isang kasinungalingan, isang katotohanang binaluktot para magmukhang kasalanan. Si Marco.
Ang matalik niyang kaibigan mula pa noong high school. Ang taong sinandalan niya ng ilang linggo matapos niyang iwan si Lorenzo. Ang mga kuha ay sa birthday party ng kanilang kaibigan, isang gabi kung kailan sinubukan nilang pasayahin siya, kahit na ang puso niya ay durog na durog. Ngayon, ang gabing iyon ng pakikiramay ay ginawang ebidensya laban sa kanya. Ito ba ang sikreto mo? Ang mga salita ay tila may sariling boses, malamig at mapanghusga. Boses ni Doña Eleanor. Biglang bumukas ang pinto. Si Lorenzo. Ang mukha niya ay puno ng pag-asa, ang mga mata ay nagniningning mula sa mga pangakong binitawan niya kanina lang sa karinderya. Nina, naiwan ko yung... Napatigil siya nang makita ang itsura ni Nina. Ang pamumutla. Ang takot sa kanyang mga mata. At ang mga litratong hawak niya. Bago pa siya makapagtanong, narinig nila ang marahang katok sa pintong nakabukas pa. Nakatayo roon si Doña Eleanor de Alcaraz, ang mukha ay puno ng peking pag-aalala. Lorenzo, Hijo. Kanina pa kita tinatawagan. I was so worried. Sinundan na kita. Oh, sabi nito, ang mga mata ay lumipat kay Nina at pagkatapos ay sa mga litrato. Anong-anong mga iyan? Pumasok si Doña Eleanor sa maliit na apartment na para bang pag-aari niya ito. Ang kanyang mamahaling pabango ay tila sinasakal ang hangin sa loob. Lumapit siya kay Nina, kinuha ang isang litrato na para bang may karapatan siya. Tinitigan niya ito at isang malungkot na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ito pala di. Bulong niya, sapat lang para marinig nilang lahat. Ang dahilan kung bakit ayaw mong bumalik sa anak ko. Kumunot ang noo ni Lorenzo. Ma, anong sinasabi mo? Tumingin si Doña Eleanor sa kanyang anak, ang mga mata ay puno ng awa at pagmamahal ng isang ina. Lorenzo, anak, patawarin mo ako. Dapat sinabi ko na sa'yo noon pa. Pero ayokong masaktan ka. Sabihin ng ano, tanong ni Lorenzo, ang boses ay nagsisimula ng magbago. Muling tiningnan ni Doña Eleanor si Nina, na ngayon ay nakatayo lang, hindi makapagsalita, paralisado sa lala ng sitwasyon. Bago ka pa iwan ni Nina, alam ko nang mayroon siyang ibang kinakatagpo. Itong lalaking ito, sabi niya, itinaas ang litrato ni Marco. Nakita ko sila. Narinig ko ang mga usapan. Pero nagbulag-bulagan ako. Inisip kong baka pagsubok lang iyon sa relasyon ninyo. Inisip kong ikaw pa rin ang pipiliin niya. Hindi totoo yan, sa wakas ay sigaw ni Nina, ang boses ay basag. Kaibigan ko lang si Marco. Sinungaling ka. Hija, nakikita ko ang galit mo, malumanay na sabi ni Doña Eleanor. Pero ang mga litrato ay hindi nagsisinungaling. Lorenzo, tanungin mo siya. Tanungin mo kung nasaan siya sa mga linggo bago kanya tuluyang iwanan. Lahat ng mata ay napunta kay Nina. Ang mga mata ni Lorenzo, ang mga matang puno ng pag-asa kanina lang, ay ngayon ay puno na ng isang nakakatakot na pagdududa. Ang tanong ay nakabitin sa hangin. At sa sandaling iyon, alam ni Nina na kahit anong sabihin niya, talo na siya. Paano niya ipapaliwanag na ang mga linggong iyon ay ginugol niya sa pag-iyak, sa pagpaplano ng kanyang pag-alis, sa pagtatago ng kanyang pagbubuntis? Ang anumang sasabihin niya ay magmumukha lamang isang palusot. Nakita ni Lorenzo ang kanyang pananahimik. At sa isipan niyang puno na ng lason mula sa kanyang ina, ang pananahimik na iyon ay isang pag-amin. Nina, di. Bulong ni Lorenzo, ang pangalan niya ay parang basag na salamin sa bibig nito. Lorenzo, maniwala ka sa akin, pagmamakaawa ni Nina, ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi pa dumarating. Lumapit si Doña Eleanor kay Lorenzo, hinawakan ang braso nito na parang isang ina na nagpoprotekta sa kanyang anak. At iyan pa ba ang pinakamasakit, Hijo, sabi niya, ang boses ay halos isang bulong. Ang batang si Leo kamukha mo siya. Pero paano tayo makakasiguro? Paano tayo makakasigurong sa'yo nga siya, kung sa panahong iyon ay may iba na pala siyang kasama? Iyon na. Ang huling patak. Ang laso na tuluyang kumalat at pumatay sa lahat ng natitirang pag-asa. Hindi na tumingin si Lorenzo sa mga litrato. Ang mga mata niya ay nakapako kay Nina, naghahanap ng kahit anong kasagutan. Ngunit ang nakita niya lang ay isang babaeng umiiyak, isang babaeng nanahimik sa pinakamahalagang tanong. Ang isipan niya ay bumalik sa araw na iniwan siya nito, ang lamig, ang biglaang pag-alis.
At ngayon, ang lahat ng iyon ay tila nagkaroon ng isang masakit na paliwanag. Hindi siya nagsalita. Pero hindi na kailangan. Ang kanyang pananahimik, ang kanyang pag-aalinlangan, ang sakit na mababasa sa kanyang mga mata, iyon na ang hatol. 12 taon na ang nakalipas, hindi siya nito pinaglaban. At ngayon, sa harap ng unang pagsubok, bumitaw na naman siya. Isang malamig na pakiramdam ang bumalot sa buong katawan ni Nina. Ang mga luha niya ay tumigil. Ang sakit ay napalitan ng isang malalim at nakakamanhid na pagkabigo. Tinaas niya ang kanyang baba at tiningnan silang dalawa, ang lalaking minahal niya at ang babaeng sumira sa kanilang dalawa. Tama na, sabi niya, ang boses ay walang emosyon, malamig at matalim na parang yelo. Tapos na. Humarap siya sa pinto. Lumabas na kayo sa bahay ko. Nina, mag-usap tayo, simula ni Lorenzo. Sinabi kong lumabas na kayo, sigaw niya, ang lakas ay nanggaling sa pinakailaliman ng kanyang nasirang puso. At wag na kayong babalik. Walang nagawa si Lorenzo, kundi sumunod sa kanyang ina palabas ng pinto. Nang marinig ni Nina ang pagsara nito, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napasandal siya sa pinto at doon, sa sahig ng maliit niyang apartment, humagulgol siya. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Ang sakit ng katotohanang ang lalaking pinangakuan niya ng kanyang puso ay 2 beses na siyang sinukuan. Ang lahat ay nawala. Muli. Ang biyahe pabalik sa Makati ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Si Doña Eleanor, na nakaupo sa passenger seat, ay panalo. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Ang lason ay naisaboy na at ang pinsala ay nagawa na. Si Lorenzo naman ay mahigpit ang hawak sa manibela, ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, ang mga litrato, ang peking pag-aalala sa mukha ng kanyang ina, at higit sa lahat, ang mga mata ni Nina na puno ng luhang hindi na pinansin. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Lorenzo sa kanyang bar at nagsali ng isang baso ng alak. Ininom niya ito ng isang lagok. Nagsalin ulit. Lorenzo, Hijo. I know this is hard, sabi ni Doña Eleanor, lumapit sa kanya. Pero mas mabuti nang malaman mo ang totoo ngayon, kaysa habang buhay kang mabuhay sa isang kasinungalingan. Hindi sumagot si Lorenzo. Tinitigan lang niya ang amber na likido sa kanyang baso. Ang totoo. Alin ang totoo? Ang kwento ng kanyang ina, o ang nararamdaman niya sa tuwing kasama niya si Nina at Leo? Ang init. Ang pakiramdam ng pagiging buo. Maaari bang magsinungaling ang pakiramdam na iyon? Umakyat ka na at magpahinga, utos ng kanyang ina. Bukas, kalimutan mo na ang lahat ng ito. Babalik tayo sa dati. Ngunit hindi na maibabalik ang dati. May nagbago na sa kanya. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang mga salita ng kanyang ina ay umuulit sa kanyang isip, pero kasabay nito, ang imahe ng nasasaktang mukha ni Nina. At pagkatapos, ang mukha ni Leo. Masaya. Inosente. Kinuha niya ang kanyang cellphone, at halos wala sa sariling pinanood ang isang maikling video na kinunan niya ilang araw lang ang nakalipas. Nasa parke sila noon at kumakain ng ice cream si Leo. Sa video, nakatingin si Leo sa kamera. Sir Lorenzo, you know what? Dinday Mama told me this Papa is a good man, just far away. She said he's smart and kind, that's Kavai, should be smart and kind, too. A good man. Smart and kind. Iyon ba ang mga salitang sasabihin ng isang babaeng niloko ang ama ng kanyang anak? Hindi. May mali. Ang mga piraso ng puzzle ay hindi magkatugma. Isang biglaang determinasyon ang pumuno sa kanya. Ang alak, ang kalituhan, ang sakit, lahat ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi ang kitotoo na isinubo sa kanya ng kanyang ina, kundi ang totoong totoo. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa opisina. Ang una niyang ginawa ay hanapin ang numero ni Marco, ang lalaki sa litrato. Buti na lang at may mga kaibigan pa rin sila mula sa kolehiyo na may koneksyon dito. Si Marco ay isa ng inhinyero na nagtatrabaho sa Cebu. Nag-atubili siyang tumawag pero kailangan niyang gawin. Hello? Who's this? Sagot ng boses sa kabilang linya. Marco. This is Lorenzo de Alcaraz. Isang mahabang katahimikan.
Lorenzo. Wow! It's been a long time. Anong kailangan mo? May itatanong lang ako sa'yo. Tungkol kay Nina 12 taon na ang nakalipas. Huminga ng malalim si Marco. Look, man, kung ano man ang iniisip mo, it's not what you think. Nina and we were just friends. Best friends. Noong mga panahong iyon, she was erect. Kakahiwalay niyo lang. She was devastated. Yung mga litrato, kung nakita mo man, kuha iyon sa birthday ni Jen. We were just trying to cheer her up. Devastated. Hindi iyon ang babaeng malamig na nagsabing hindi na siya mahal. Salamat, Marco. That's all I need to know, sabi ni Lorenzo bago ibaba ang tawag. Ang unang piraso ng kasinungalingan ng kanyang ina ay nabaklas na. Ngayon, kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. At may isang tao siyang naisip. Si Mang Cardo. Ang dati nilang family driver. Ang taong laging kasama ni Doña Eleanor saan man ito magpunta noon. Matanda na ito at nagretiro na sa probinsya. Hinanap niya ang address nito at nagmaneho ng 3 oras papuntang Laguna. Naabutan niya si Mang Cardo na nagdidilig ng mga halaman sa isang simpleng bahay. Nagulat ito nang makita siya. Sir Lorenzo. Kayo po pala. Mang Cardo, maaari po ba tayong mag-usap sandali? Mahalaga po ito, sabi ni Lorenzo, puno ng respeto. Sa loob ng bahay, pagkatapos ng kaunting kamustahan, direktang nagtanong si Lorenzo. Mang Cardo, naaalala niyo po ba noong dinala niyo si Mama para kausapin si Nina Santos sa Batangas, 12 taon na ang nakalipas? Namutla si Mang Cardo. Yumuko ito. Sir, matagal na po iyon. Alam ko po. Pero kailangan kong malaman ang totoo. Pakiusap po, Mang Cardo. Para sa pamilya ko. Nakita ni Lorenzo ang pag-aalinlangan sa mga mata ng matanda. Alam niyang may loyalty pa rin ito sa kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang wallet at naglabas ng litrato ni Leo na nasa cellphone niya. Ito po si Leo. Anak ko. Anak namin ni Nina. Tinatanggal po siya sa akin ng nanay ko. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Nang makita ni Mang Cardo ang litrato ng bata, tila may lumambot sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Ang donya po masama ang loob ko sa ginawa niya. Pero amo ko po siya. Hindi na po ngayon, Mang Cardo. Nagsusumamo po ako. At nagsimulang magkwento ang matandang driver. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagtawag kay Nina sa mansyon. Ang mga banta tungkol sa pamilya ni Nina. Ang kwento tungkol sa peking eskandalo ng ama ni Lorenzo para lang takutin ang dalaga. Ang pera na pilit ipinaabot. Lahat ng detalye ng isang napakabrutal na manipulasyon. Hindi makapaniwala si Lorenzo. Ang ina niya, ang sarili niyang ina, ang sumira sa kanyang buhay. Maaari niyo po bang ulitin yan, Mang Cardo? Tanong ni Lorenzo, habang palihim na pinipindot ang record button sa kanyang cellphone. Para lang hindi ko makalimutan. Pumayag ang matanda. Inulit nito ang lahat. Hawak na ni Lorenzo ang katotohanan. Isang katotohanang mas masakit pa sa kasinungalingan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik, pero hindi na ito dahil sa kalituhan. Ito ay bigat ng galit at matinding pagsisisi. Pagsisisi dahil naging duwag siya. Pagsisisi dahil naniwala siya sa maling tao. Pagsisisi dahil sinaktan niya ang babaeng nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Mabilis siyang nagpaalam at sumakay sa kanyang kotse. Pinaharurot niya ito pabalik ng Maynila. Ang bawat segundo ay mahalaga. Kailangan niyang makarating kay Nina. Kailangan niyang humingi ng tawad. Ang kanyang mga mata ay namumula sa pinaghalong galit at luha. Pagdating niya sa pamilyar na eskinita sa Quezon City, halos tumakbo siya palabas ng sasakyan. Wala na siyang pakialam kung anong oras na. Wala na siyang pakialam kung may makakita. Dumating siya sa tapat ng pinto ng apartment at walang pag-aalinlangang kinalampag ito ng malakas. Ang bawat katok ay sigaw ng kanyang nagsisising kaluluwa. Nina! Buksan mo to. Mag-usap tayo. Pakiusap. Nina! Dibdib niya at doon humagulgol ng walang tigil. Ang bawat patak ng luha ay naghuhugas sa sakit ng 12 taong pag-iisa.
Ang bawat hikbi ay nagpapalaya sa bigat ng isang sakripisyong tanging siya lang ang nakakaalam. Hinigpitan ni Lorenzo ang yakap, hinayaan lang siyang umiyak, hinayaan siyang ilabas ang lahat. I'm sorry, Nina. I'm so sorry, paulit-ulit niyang bulong sa buhok nito, ang sarili niyang boses ay basag. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Pangako. Ma! Sir Lorenzo. Anong nangyayari? Isang maliit na boses ang bumasag sa kanilang mundo. Nakatayo sa may pintuan ng kwarto si Leo, suot ang kanyang pajama, kinukusot ang kanyang mga mata. Sa mukha niya ay mababasa ang pagkalito at pag-aalala. Dahan-dahang kumalas sa yakap si Lorenzo at lumuhod sa harap ng bata. Tiningnan niya si Leo, ang buhay na patunay ng pag-ibig na winasak ng kanyang kahinaan. Leo, sabi niya, ang boses ay malumanay. Okay lang kami ng mama mo. Tumingin si Leo mula kay Lorenzo papunta kay Nina, na pinupunasan ang kanyang mga luha. Bakit po kayo umiiyak, ma? Umiti si Nina sa gitna ng kanyang mga luha, isang ngiting ngayon lang muling nakita ni Lorenzo, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Masaya lang si mama, anak. Muling hinarap ni Lorenzo ang bata. Leo, hindi mo na kailangang tawagin akong sir, sabi niya, medyo nag-aalangan ngunit buo ang loob. You can call me Papa. Kung gusto mo. Ang mga mata ni Leo ay nanlaki. Tumingin siya kay Nina na para bang humihingi ng pahintulot. Dahan-dahang tumango si Nina, ang mga luha ng kaligayahan ay muling dumaloy sa kanyang pisngi. Isang tango na nagsasabing, anak. Ito na iyon. Ito na ang matagal nating hinintay. Hindi na nagdalawang isip si Leo. Tumakbo siya at niyakap ng mahigpit si Lorenzo. Papa. Sa unang pagkakataon na narinig ni Lorenzo ang salitang iyon, hindi mula sa isang sulat, kundi mula sa bibig mismo ng kanyang anak, gumuho ang lahat ng natitirang pader sa kanyang puso. Niyakap niya si Leo ng mahigpit, at kasabay nito, niyakap din sila ni Nina. Sa sahig ng maliit na apartment na iyon, sa gitna ng mga luhang natuyo at mga pusong muling nabuo, ang 3 piraso ng isang nasirang pamilya ay sa wakas ay naging isa. Makalipas ang ilang buwan, ang faith ng eskwelahan ay muling puno ng mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang hangin. Masaya, magaan, at puno ng selebrasyon para sa araw ng pagkilala. Sa hanay ng mga magulang, magkatabing nakaupo sina Nina at Lorenzo. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, ang mga daliri ay magkasalikop na para bang hindi na kailanman maghihiwalay. Ang kaba at takot na naramdaman ni Nina sa lugar na ito noon ay napalitan na ng isang payapang kaligayahan. And for our Model Student of the Year Award, anunsyo ng MC, let's give a round of applause to Leo Santos de Alcaraz. Tumayo sina Nina at Lorenzo, pumalakpak ng buong pagmamalaki habang paakyat sa entablado ang kanilang anak, na ngayon ay mas matangkad na at mas kumpiyansa. Matapos isabit ang medalya, tinanong ng MC si Leo. Leo, congratulations. Can you tell us, who is your inspiration? Kinuha ni Leo ang mikropono. Umiti siya, isang ngiting kaparehong-kapareho ng kay Lorenzo. Tumingin siya ng diretso sa kinaupuan ng kanyang mga magulang. The inspiration is the family, sabi niya, ang boses ay malinaw at matatag. The mama, who is the strongest person I know. Ipinakita niya sa akin na kayang harapin ang lahat basta't may pagmamahal. Napaluha si Nina at marahang pinisil ni Lorenzo ang kanyang kamay. And si Papa, pagpapatuloy ni Leo, ang mga mata ay nakatuon kay Lorenzo. Who showed me that it's never too late to come home. Nagpalakpakan ang buong gife, ngunit para kina Nina at Lorenzo, tanging ang mga salita lang ng kanilang anak ang kanilang naririnig. Tumingin sila sa isa't isa, ang mga mata ay nag-uusap. Sa mga mata ni Lorenzo ay ang pasasalamat at isang pag-ibig na mas matatag kaysa dati. Sa mga mata ni Nina ay ang kapatawaran at ang pangako ng isang kinabukasang hindi na niya kailangang harapin ng mag-isa. Ang liham na minsan ay nagbukas sa mga sugat ng nakaraan ang siya ring naging tulay para sa isang walang hanggang paghilom. Sa mga ngiti nila, wala na ang mga anino ng kahapon. Tanging ang liwanag na lang ng isang bagong simula, isang pamilyang binuo ng sakripisyo, pinatatag ng katotohanan, at pinag-isa ng isang pag-ibig na naghintay, nagpatawad, at sa wakas, ay nagtagumpay. At dito nagtatapos ang kwento ni Nina, Lorenzo, at ng batang nag-ugnay sa kanilang mga puso, si Leo.
Sa aming mga minamahal na tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyo. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagkabog ng dibdib, at sa bawat kislap ng pag-asa sa kwentong ito. Ang pagsulat sa istorya ni Nina at Lorenzo ay isa ring madamdaming paglalakbay para sa amin, kung saan naramdaman namin ang bigat ng sakripisyo ng isang ina, ang sakit ng pagsisisi ng isang nagmahal, at ang dalisay na pangarap ng isang bata. Naway mag-iwan ito sa ating mga puso ng isang mahalagang paalala, na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko at laging handang magbigay ng pangalawang pagkakataon. Na ang kapangyarihan ng pagpapatawad ay kayang hilumin kahit ang pinakamalalim na sugat ng nakaraan. At higit sa lahat, ang pag-asa, na parang isang liham, ay maaaring dumating sa hindi inaasahang pagkakataon upang muling buuin ang lahat. Ano po ang pinakatumatak sa inyong puso at isipan sa kwentong ito? Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong boses. Muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.